Chapter 12. So muli, Happy Lord's Day sa ating lahat. Okay, so masaya ba kayo sa umaga nito? Amen. Salamat sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. Sige, Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. Sige, nakita na po, say amen. Amen. Lahat ba ay may Biblia na, mga bata? Mga marunong na magbasa, basa tayo. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Sabay-sabay po natin basahin. Okay, sabay-sabay natin basahin. Ready? Kita na? Okay, ready, go. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yung pag-usapan natin ay yung nandun sa last phrase ng verse 2. Yung tinatawag na will of God. Ano ba sa Tagalog ng will of God? Kalooban ng Diyos. So, ang tanong is how to know the will of God. Sa Tagalog, paano ba natin malalaman? Pastor, paano ko ba malalaman kung ano yung kalooban sa akin ng Diyos? Ano ba yung, pag sinabing kalooban, kagustuhan. Kagustuhan ng Diyos or will of God. Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay mo? Paano ba natin yun malalaman? Ano bang mga dapat natin gawin? Okay? At mga kapatid, tayong mga Kristiyano, yun talaga yung dapat nating hinahabol or hinahanap kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? So tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa mga bisitang nandito. Pagpalain niyo po sila. At i-bless niyo po ang aming pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ang Diyos, ng Espiritu po mag-aid sa amin. Magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari na pong maupo ang bawat isa, no? Okay, sige. So ready na ba makinig? Mamaya na magkwentuhan. Sige. Okay, dito sa ating binasa mga kapatid. Okay, dito sa ating binasa sa verse 1, sabi diyan, I beseech you therefore, brethren. So ang nagsulat po ng Book of Romans ay si Apostle Paul. Okay? So ito ay isinulat niya sa mga tao sa Roma. Okay, mga kapatiran sa Roma, parang ganito rin sa atin. Ang kaibahan lang natin, mga taga-Tarlac tayo, taga-Pilipinas. Pero mga kapatid, ito ay sinulat niya sa taga-Roma, pero meron din tayong mga mapupulot na aral dito kasi kung ano yung advice niya sa mga Kristiyano doon sa Roma, malamang at malamang same din sa advice niya dito sa atin mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Amen? Kasi lahat tayo naglilingkod sa Panginoon eh. So sinabi po dyan, I beseech you therefore, brethren, mga kapatid ko, na mamanhik ako sa inyo, sabi dyan, by the mercies of God. Okay? Tapos sinabi, doon muna tayo sa dulo, sabi dyan, and perfect will of God. Pag sinabing will of God, or kalooban ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, the question is, ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Okay, merong dalawang kalooban ang Diyos sa atin. Na in general ha, tandaan nyo, may will of God na general, tapos may will of God na specific. Okay, specific sa atin, kanya-kanyang kalooban ng Diyos sa ating bawat buhay. Pero doon muna tayo sa general, sa pangkahalatan. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin pangkahalatan? Una, kalooban sa atin ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Amen? Amen? Kalooban ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Yan ay nakalagay sa Peter, tingnan natin, 2 Peter chapter 3. Sige, 2 Peter chapter 3. Verse 9. Ayan. Dito natin makikita mga kapatid, na kalooban ng Diyos or kagustuhan po ng Diyos na lahat tayo ay maligtas. 2 Peter 3:9. Basahin natin. Ready, go. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish,
but that all should come to repentance. So sinabi dyan, not willing that any should perish. Okay? Hindi gusto ng Diyos na kung sino man ang mapahama. Sabi dyan, bagkus ang lahat ay humantong sa pagsisisi. Ibig sabihin, pagdating sa kaligtasan, lahat po ay gusto ng Diyos na maligtas. Amen? Amen. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na lahat tayo, matiyak natin na sa langit tayo pupunta. Kaya sa ating mga bisita, mga kapatid, kalooban ng Diyos na lahat tayo maligtas. Pag sinabing ligtas, ibig sabihin, tiyak mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag kayo ay binawian ng buhay. Okay? Pastor, hindi ko patiyak. Kung hindi mo patiyak, simple lang ang paraan ng Diyos. Paano tayo makarating sa langit? Simple lang. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Okay? Sabi ng Biblia sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing lahat, ibig sabihin, walang exemption. Lahat ng tao sa buong mundo, kahit na bata yan, kahit na matanda yan, kahit na pastor yan, kahit na pari yan, kahit na ministro yan, kahit na presidente yan, mayaman o mahirap, sabi ng Biblia, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos na makasalanan. So dahil lahat tayo makasalanan, sabi ng Biblia, merong bunga yan. Sa Romans 6:23, sabi doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So mga bisita namin, lahat tayo makasalanan. At sabi ng Biblia, dahil sa ating kasalanan, tayo ay mamamatay. Merong namatay dahil sa sakit. Merong namatay dahil sa disgrasya. Merong namatay dahil sa lindol, sa landslide. Di ba nabalitaan niyo sa sa Davao? Ilan na yung patay sa landslide doon? Dami, no? Meron din naman namatay sa gera. Kung nabalitaan niyo yung sa Israel, sa Hamas, no? Ilan na yung namatay doon? So, mga kapatid, yun lamang ay mga iba't ibang mukha ng kamatayan. Pero ang pinakadahilan talaga doon is dahil sa ating kasalanan. So, lahat tayo mamamatay dahil sa ating kasalanan. At yan ay sigurado na. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Pero, yun nga lang, hindi natin alam kung kailan. Sino dito nakakaalam na kung kailan siya mamamatay? Di ba? Ikaw ba, Leo, alam mo kailan mamamatay? Oo, walang nakakaalam, di ba? Di ba tama, no? Walang nakakaalam. Alam natin kailan tayo nabuhay. Kailan tayo pinanganak sa mundong ito. No? Ikaw, Leo, kailan ka pinanganak? September? September 2? Ka-birthday mo siya, no? September, no? September 2. Ka-birthday mo si baby namin. So, September, ikaw ano? Ray, ano pangalan mo? Raymar? Raymer? Kailan ka pinanganak? Di ba alam natin yung exact date? Pero hindi mo alam kailan ka mawawala. Di ba walang nakakaalam? Yung iba nga natutulog lang eh. Di ba? Yung iba nga natutulog lang. Nakabalitan na kayo ng gano'n, natulog lang. Hindi na nagising. Tama? So, iba't ibang uri ng kamatayan. Pero ang pinakapunot dulo talaga niyan, mga kapatid, kasi makasalanan tayo. At yun ay sigurado na. Hindi nga lang natin alam. Pero ang tanong, Pastor, hindi natin alam kailan tayo mamamatay, pero sigurado na. Paano ko matitiyak na sa langit ako pupunta? O paano nga ba? Kasi yung iba, sabi nila, para daw magpunta sila sa langit, kailangan magpakabait. Narinig nyo na ba yan? Narinig nyo na yan? Magpakabait daw. Yung iba naman, magpamiyembro sa simbahan. Okay? Pero, merong nakalagay dito sa Biblia, tingnan natin sa John 3:16. I-guide natin, especially yung ating mga bisita, sa John 3:16. Dito nakalagay, mga kapatid, ang eksaktong paraan, paano natin matiyak na sa langit tayo pupunta. Kasi yun talaga yung pinakamahalaga eh. Ano mang mangyari sa atin sa mundong ito, sumikat man tayo, yumaman man tayo, ang dulo pa rin ng buhay natin, mamamatay at mamamatay pa rin tayo. Kaya kailangan nating masigurado na kapag tayo namatay, paano natin malalaman na sa langit tayo pupunta? Tandaan nyo, ang langit na kung saan nandun ang Diyos. Sa langit, wala nang sakit doon. Wala nang COVID doon, no? Sa langit, wala nang problema doon. No? Tay, sa langit, wala nang sakit doon. No? Sa ngayon, tay, may karamdaman ka, pero pagdating sa langit, wala na yan. At habang buhay tayong masaya doon, amen? Habang buhay tayong magpupuri doon sa Diyos, kasama natin ang Diyos, pero, mga kapatid, baligtad naman pagdating sa impyerno. Ang impyerno, yan yung lugar ng mga makasalanan.
Meron diyang uod na hindi namamatay, merong apoy na hindi namamatay, na kapag tayo nakapasok doon, sabi ng Biblia, habang buhay na tayo nandun, buong katawan natin doon susunugin sa impyerno. At hindi na tayo mamamatay doon kasi patay na tayo eh. Ibig sabihin, ang mararanasan natin doon, puro sakit, puro paghihirap, at habang buhay tayo doon sisigaw, iiyak, at manghihinayang. So alam na natin ang langit, alam na natin ang impyerno. Naniniwala ako, especially sa inyong mga bisita, gusto nyo sa langit. Tama? Eh baliw na lang yung tao magsabi na gusto nyo sa impyerno. Di ba? Sino ba magsabi, ako pastor, gusto ko sa impyerno? Wala, di ba? Gusto natin sa langit. Pero ang tanong, paano nga ba? Paano nga ba? John 3:16, basahin natin. Sa John 3:16. Okay, sabi dyan, basahin natin, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So sinabi dyan, for God so loved the world. Sa Tagalog, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Lahat tayo mga kapatid. Kahit sino ka man, ano bang estado ng buhay mo, mahal ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, bakit ba tayo minahal ng Diyos? Kasi una, makasalanan tayo. At ito ang katotohanan, na dahil sa ating kasalanan tayo ay mamamatay. At ang katotohanan, alam nyo ba na kapag namatay tayo, lahat tayo ay mapupunta sa impyerno. Kasi doon natin pagbabayaran lahat ng ating kasalanan. Kaya alam nyo ba ang katotohanan? Bawal tayo sa langit. Bakit? Ang langit banal, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ako makasalanan. Sa tingin ko, kapag ako namatay, hindi ako pupunta sa langit kasi makasalanan ako eh. Saan ako pwede? Sa impyerno kasi doon natin pagbabayaran lahat ng ating kasalanan. Di ba nakakalungkot yun? But the good news, may good news, ano yun? Minahal ka ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay at mapunta sa impyerno. Mahal tayo ng Diyos. Ngayon, anong ginawa niya? Sabi dito, He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino ba yun? Sino yun? Di ba ang Panginoong Kristo, alam niyo ba, siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus. Pero bago siya napako, pinagbubugbog na siya, pinaghampas, kinurunan siya ng tinik, tapos pinunit yung damit niya, pinako siya sa krus, tapos pinainom siya ng suka, tapos tinusok pa yung tadyang niya. At halos maligo siya ng dugo. Bakit niya nagawa yun? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayo na basta-basta na lamang mamatay at mapunta sa impyerno. Ngayon, paano natin malaman na sa langit tayo pupunta? Ituloy natin. Ano sabi? Sabi dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So mga bisita namin, ito yung paraan. Tingnan nyo. Sabi dyan, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sa Tagalog, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya. Di ba? Ay hindi mapahamak. Hindi mapahamak saan? Sa impyerno, sabi ng Biblia, but have everlasting life. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ba ang buhay na walang hanggan? Sa langit, Ben, o dito sa lupa? Yes, yan sa langit. Kasi dito sa lupa, meron tayong hangganan. Kasi mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Pero sabi ng Biblia, minahal ka ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya yung bugtong na anak niya sa atin. At sabi dito, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapapamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa madaling salita, ano pala ang paraan ng Diyos? Paano tayo makarating sa langit? Anong sinabi dito? Kung sino man ang sumampalataya. Whosoever believe it. Hindi sinabi dito na kung sino man ang magpakabait. Hindi sinabi. Hindi rin sinabi na kung sino man ang magpamiyembro sa simbahan. Hindi sinabi. Ang sinabi, kung sino man ang sumampalataya. Ngayon, Pastor, ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ibig sabihin po niya na sumampalataya. Ibig sabihin, ikaw ay naniniwala na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay, nilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tapos, naniniwala rin kayo na siya lamang ang makapagliligtas sa inyo mula sa kapamakan sa impyerno at wala ng iba. Tapos, tanggapin niyo siya sa inyong puso na inyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Ngayon ang tanong, Pastor, bakit si Jesus lang ang dapat kong tanggapin at sampalatayanan para mapunta ko sa langit? Bakit siya lang at wala ng iba?
Kasi sabi dito sa John 14:6, yan, tingnan natin. John chapter 14, verse 6. Sa aming mga bisita, dyan po nakalagay kung bakit si Jesus lang ang dapat nating tanggapin at sampalatayanan para makarating tayo sa langit. Okay, John 14:6. Basahin natin. Ready, go. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ano sabi ni Jesus? Sabi sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kaniya, ako ang daan. I am the way. Ano pa? Ang katotohanan at ang buhay. Walang taong makalalapit sa Ama. Nasaan ba yung Ama? Iba na sa langit. Walang taong makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi niya, I am the way, siya ang daan patungong Ama, patungong langit. Hindi sinabi dito na ang kabaitan ng daan. Hindi. Hindi rin sinabi na ang pagpapamiyembro sa simbahan ng daan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, ako ang daan. Siya mismo ang daan. So, paano natin maging daan si Jesus patungong langit? Anong dapat gawin sa Kanya? Sumampalataya. Amen? Tanggapin siya sa iyong buong puso. Okay? Ngayon, sabi ng iba, para daw makarating ka sa langit, kailangan magpakabait ka. Narinig nyo na ba yan? Narinig nyo na yan? Para daw mapunta ka sa langit, kailangan magpakabait ka. Pero alam nyo ba, hindi pagpapakabait ang makakapagdala sa atin sa langit. Bakit? Kasi una, hindi naman sa lahat ng oras mabait tayo eh. Tama? Ngayon, mabait ka. Maya-maya, nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Di ba? Ngayon, mabait ka. Maya-maya, pag inutusan ka ng mama mo, anak, bili ka nga doon, tapos ayaw mo namang sumunod. Ngayon, mabait ka. Maya-maya, nakikipag-away tayo. Maya-maya, may mga lumalabas na bibig, sa bibig natin na hindi magaganda. Ang tanong, mabait ba yun? So, hindi. So, hindi kabaitan na makapagdala sa atin sa langit kasi hindi sa lahat ng oras mabait tayo. Ang kabaitan ng tao ay hindi naman yan consistent eh. Ngayon mabait ka, mamaya hindi. Ngayon mabait, mamaya hindi. Kaya hindi yan pwedeng maging daan patungong langit kasi putol-putol ang kabaitan natin. Pero kung si Jesus ang gagawin mong daan patungong langit, straight yan. Walang labis, walang kulang. Bakit? Kasi walang kasalanan si Jesus. Amen? Amen. Ngayon, sabi naman ng iba, para daw makarating ka sa langit, kailangan magpamiyembro ka sa simbahan. Hindi rin po magpapamiyembro sa simbahan. Bakit? Kasi una, hindi naman simbahan ang napako sa krus. Sino ang napako sa krus? Si Jesus. Pero ganito maganda na maging mabait tayo. Amen? Okay naman yan na maging mabait tayo. Sino bang ayaw maging mabait? Lahat naman tayo gusto natin maging mabait. Okay? At maganda rin na may simbahan tayo. Amen? May simbahan tayo, okay yan. Pero hindi yan ang mga paraan para makarating tayo sa langit. Ang tanging paraan lamang ay si Jesus. Ang gagawin natin sa Kanya ay sumampalataya sa Kanya at tanggapin natin siya. Amen? Amen. So ngayon, mga bisita namin, mamaya tanggapin niyo si Jesus, ha? Mamaya mananalangin tayo, tanggapin natin si Jesus. At gusto ko seryoso. Bakit seryoso? Kasi buhay ang nakataya dito. Na sa isang iglap lang, pag tayo namatay, namulan tayo sa impyerno, habang buhay na nating pagsisisihan yon. Kaya ngayon pa lang, habang nandito pa tayo sa lupa, ito na yung malaking chance natin na siguraduhin natin na sa langit tayo pupunta. Kasi pag tayo namatay, napunta tayo sa impyerno, naku, habang buhay na nating pagsisisihan yon. Amen? Kaya mamaya, mga bisita, tanggapin nyo si Jesus. Okay? Ngayon, sa atin naman mga tumanggap sa Panginoon, una nating nakita na ang kalooban ng Diyos ay lahat maligtas. Amen? At pangalawa, since ligtas na tayo, saved na ba tayo? Ligtas na ba tayo? So dahil ligtas na tayo, pangalawang kalooban sa atin ng Diyos mga kapatid ay maglingkod sa Kanya. Amen? Maglingkod sa Kanya. Tandaan nyo, hindi porket naligtas na tayo ay tapos na ang lahat. No. Sabi ng Biblia, nung tayo ay tumanggap sa Kanya, sabi ng Biblia sa John 1:12, tayo ay naging anak na ng Diyos. Since anak na tayo ng Diyos, kagustuhan ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. Okay? So, nung tayo ay naging anak na ng Diyos, mayroong dalawang pumasok dyan. Dalawang R. Ano yung una? Relationship. Nung tumanggap ka sa Panginoon, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen? Anong relasyon natin, Pastor? Ama natin siya, at tayo yung kanyang anak.
Okay? At yung relasyon na yun, mga kapatid, hindi na mawawala yun. Kung seryoso mong tinanggap ang Panginoon, ha? At ako naman naniniwala lahat kayo tumanggap sa Panginoon ng seryoso. Kung natandaan niyo yung date kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon, at kung naalala niyo yun yung araw na kayo ay naging anak na ng Diyos until now at hanggang magpakailanman, anak na kayo ng Diyos. Amen? Amen. Hindi na mawawala yon, hindi na mababago yon, hindi na mawawala ang relasyon. Okay? Parang sa mga anak lang yan, di ba? Yan, may mga magulang tayo dito, meron tayong mga anak. Ang relasyon natin sa anak natin, kailanman hindi mawawala yan. Pastor, kahit pasaway, yes. Halimbawa, si Juan, pasaway. Sabi ni Juan, sabi ng mama ni Juan, ikaw Juan, pasaway ka, lumayas ka na sa bahay na ito. Hindi na kita anak. Grabe no? Tapos ang sabi ni Juan, edi sige. Lumayo si Juan, nagpakalayo-layo, pumunta ng Amerika. Yaman ni Juan, no? Ang tanong, anak pa rin ba siya? Anak pa rin ba siya? Yes, kasi ang relasyon, hindi yan mawawala. Pero, kapag ang isang anak ay nagkakamali at nagkakasala at pasaway, ano ginagawa ng magulang? Ayun, kinokorek, winawarningan, pag hindi nakuha sa warning, pinapalo. Di ba? So, ganun din po sa atin mga kapatid. Anak na tayo ng Diyos eh. Meron na tayong relasyon sa Kanya. Pag tayo magkasala, hindi mawawala ang kaligtasan, pero papaluin tayo ng Diyos. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Ang totoong anak, pinapalo yan. Di ba? Amen? Kasi may relasyon. Kaya di ba may mga magulang na hindi nila pwedeng paluin yung ibang anak kasi wala man silang relasyon. Di ba? Uy, hindi ko pwedeng paluin yan. Kahit gano'ng kakulit yan, hindi ko anak yan. Hindi ako ang may karapatang magdisiplina dyan. Dapat yung kung sino yung magulang. Tama? Pero sa ating mga kanya-kanyang anak, may karapatan tayong magdisiplina sa ating mga anak kasi meron tayong relasyon sa kanila. Amen? So same din yan sa Diyos, mga kapatid. Tayong mga anak ng Diyos, pag tayo nagkasala, hindi mawawala ang kaligtasan. Saved tayo, we are saved forever. Pero pag tayo magkasala, may palo. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Amen? Papaluin tayo ng Diyos. At ang palo ng Diyos, hindi ito literal, nalalabas yung kamay ng Diyos ha? Tapos paluin tayo ng Diyos? Hindi ganon. Ang palo ng Diyos, pwedeng sa sakit, pwedeng sa disgrasya, pwedeng sa mga negatibong pangyayari sa buhay mo, pwedeng sa magulong buhay mo, kung ano-ano na nangyayari sa buhay mo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, pag may mga negatibong nangyayari sa buhay mo, better you check yourself na baka naman kalabit na ito ng Diyos. Baka naman palo na ito ng Diyos at paalala ng Diyos na kailangan ko nang bumalik sa Kanya. Amen? Kaya ulitin ko every pangyayari bawat pangyayari na ating nakikita sa ating buhay, kung ito ay mga negatibo, lagi mong isipin, ano kaya ang mensahe ng Diyos nito sa akin? Halimbawa, may problema. I-check yourself, ano kaya ang mensahe ng Diyos? Diba? Dalawa lang naman yan eh. Lagi kong sinasabi sa inyo, bawat negatibo na nangyari sa ating buhay, dalawa lang yan. Pagsubok ng Diyos or palo ng Diyos. Dalawa lang yan. Pastor, paano ko malaman kung pagsubok ng Diyos or palo ng Diyos? Simple lang yan. Pag naglingkod ka ng matapat sa Diyos at sumusunod ka sa Kanyang utos, tapos may nangyaring problema sa buhay mo, 100% yan, pagsubok yan ng Diyos. Pero kung ikaw ay pasaway sa Diyos, backslider ka, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, tapos pag may nangyaring negatibo sa buhay mo, 100% din yan, palo yan ng Diyos, or kalabit yan ng Diyos. Amen? Kaya sa ating mga anak ng Diyos, may relasyon na tayo sa Diyos. Masarap na meron tayong relasyon sa Diyos, pero nakakalungkot pag hindi tayo marunong sumunod. Meron talagang palo at palo. Amen? Amen. Mahirap ang mapalo. Kaya kung kayo nakaranas na, siguro yung iba sa inyo nakaranas na ng, alam ko lahat naman tayo nakaranas na ng palo galing sa Diyos. At hindi masarap. Amen? Amen.
Kaya kung tayo ay kinalabit na ng Diyos, manumbalik na tayo sa Kanya. Amen? Amen. May relasyon tayo. At pangalawa, di ba dalawang ariyan? Relationship. Tapos pangalawa, ano yung nagkaroon tayo? Responsibility. Tandaan nyo po, every relationship has always a responsibility. Bawat relasyon may kaakibat na responsibilidad. O sa ating mga magulang, meron tayong responsibilidad sa ating mga anak. Ano yung responsibilidad natin? Diba, ingatan sila, pakainin, bihisan, pag-aralin, ibigay yung pangangailangan nila, proteksyonan sila, at marami pang iba. Amen? Marami pang iba. Yun yung mga responsibilidad nating mga magulang sa ating anak. O mga anak, vice versa yan eh. Ano naman ang responsibilidad nating mga anak sa magulang? Sumunod. Kung ano yung ipinag-uutos ng ating mga magulang, advices ng ating mga magulang, dapat nating sundin. Bakit? Kasi responsibilidad natin ito o tungkulin natin ito na sumunod tayo sa ating mga magulang. Amen? So, tapatan yan mga kapatid. May responsibilidad ang magulang sa atin at may responsibilidad tayong mga anak sa magulang. Amen ba? Amen? So, same din naman yan sa Diyos. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, meron na tayong relasyon sa Kanya. At the same time, meron din tayong responsibilidad. Ang Diyos, meron siyang responsibilidad sa atin kasi anak tayo ng Diyos. Ano ang responsibilidad niya sa atin? Ingatan tayo, pagpalain niya tayo, proteksyonan niya tayo, ibigay niya yung mga pangangailangan natin. Yun po ang mga responsibilidad ng Diyos sa atin. Pero, ano naman ang responsibilidad nating mga anak sa Diyos? Anong responsibilidad nating mga anak sa Diyos? Same word pa rin. Ano yun? Sumunod. Sumunod. Pastor, paano ako makakasunod? Kaya nga, nandyan na papasok yung Biblia. Sa Biblia, mga kapatid, pakinggan nyo maigi ha. Ang Biblia, mga kapatid, dito nakalagay yung mga utos ng Diyos. Okay? Bigyan ko kayong 3 basic na utos ng Diyos. Number 1 is pagsisimba. Basic lang to pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Ano nga yung una? Sisimba. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Pangatlo, pananalangin. Mga basic lang yan. Okay? Mga basic. Ngayon, responsibilidad po natin yung sundin, mga kapatid. Kasi anak na tayo ng Diyos. At tandaan nyo, pakinggan nyo maigi tandaan nyo, ang utos ng Diyos, hindi niya po ito binigay sa atin para pahirapan niya tayo. Amen? Ulitin ko hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang utos para pahirapan tayo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang utos para pagpalain niya tayo at para gumanda yung ating buhay. Amen? Yung iba, para sa kanila, parang pabigat yung utos ng Diyos Yung pagsisimba, yung iba, para sa kanila, yung pagsisimba, parang pasyon No. Ay, naku, simba na naman. Bukas Sunday na naman. Naku, simba na naman. Naku, Sabado na, i-invite na naman ako ni Pastor. Naku, papaalalahan na naman ako ni Pastor. Tapos may kamot-kamot pa yan, no? Naku, Sunday na. Para bang pasyon sa kanilang pagsisimba? Pero ang katotohanan yan, mga kapatid, ang pagsisimba ay blessing po yan. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Blessing ang pagsisimba, hindi ito pabigat sa atin. Inutos ito ng Diyos sa atin para pagpalain niya tayo, para ibigay niya yung pangangailangan niya. Pangangailangan natin, ibibigay niya, para proteksyonan niya tayo. Babalik tayo sa ating mga magulang. No. Ang isang bata or ang isang anak na masunurin. Tapos yung batang masunurin na yan nanghingi sa kanyang magulang. Ano ang pakiramdam ng nanay na magbigay? Di ba masaya? Tama? Tama ba? Manghingi ka, ma. Since yung anak mo, halimbawa, ay masunurin talaga. Mga utos mo sumusunod, mga advices. Tapos pag nanghingi yan, ma, pengi ako ng 10. May bibilin lang ako para sa project ko. Ganun pa anak, ito. Baka hindi lang 10 ang ibigay nyo.
Di ba nasubukan nyo na yan mga nanay? Na ang sarap sa pakiramdam magbigay sa mga anak kapag ang anak masunurin. Minsan may pasalubong pa yan. No? Tama ba mga anak? Pero pag pasaway, minsan may mga magulang pa nagsasabi, magaling ka lang sa hingi. Di ba may mga ganon? Magaling. Kumbaga, hindi ka na nga mabigyan, minsan may ano pa. Kasi nga, tayong mga anak, hindi tayo sumusunod. Pero kapag masunurin tayong mga anak, magaan sa magulang na ibigay niya yung ating mga nais. At minsan, dodoblehin pa yan ng ating mga magulang. Tama ba mga magulang? Totoo yan. At same din yan sa Diyos. Same din yan sa Diyos. Kapag tayo ay masunurin sa Kanyang utos, ang gaan sa pakiramdam ng Diyos na ibigay niya yung ating mga pangangailangan. Kaya tignan nyo pag ikaw masunurin ka sa utos ng Diyos, imposible na maghirap ka. Ulitin ko kapag masunurin tayo sa utos ng Diyos, mga kapatid, imposible na maghirap tayo. Bakit? Ibibigay ng Diyos yung ating pangangailangan. Ipo-provide ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Bakit? Sumusunod tayo sa Kanya. Amen? At yan ay nakalagay, di ba? Sa Deuteronomy, a blessing if ye obey the commandments. Imposible na hindi tayo pagpalain ng Diyos pag tayo ay masunurin. Imposible na hindi tayo pagpalain ng Diyos. Pagpapalain talaga tayo ng Diyos pag tayo masunurin. Ngayon, paano ka pagpapalain ng Diyos? Paano ibibigay ng Diyos yung ating pangangailangan kung hindi tayo masunurin sa Kanyang utos? Kung hindi tayo nagsisimba? Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Kung hindi tayo nagpe-pray? How God can... Paano tayo i-bless ng Diyos? Diba? Ganun lang kasimple yan mga kapatid. Pag tayo masunurin, ang gaan sa puso ng Diyos na ibigay yung ating pangangailangan. Pero kapag hindi tayo masunurin, mabigat din sa Diyos na pagpalain niya tayo. Amen? Amen? Ako pastor, hindi naman ako masunurin. Pero bakit nakukuha ko yung gusto ko? Kasi may awa pa sa'yo ang Diyos. Kinaawaan ka lang ng Diyos. Pero hindi mo alam, may hangganan din ang awa ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, hindi niyo ba napansin na sa araw-araw na nakakagawa tayo ng kasalanan, buhay pa rin tayo? Hindi niyo ba napansin yun? Minsan halos araw-araw tayo nakakagawa ng kasalanan, pero bakit tayo buhay pa? Bakit hanggang ngayon nandito pa tayo, malakas pa tayo? Hindi dahil sa sarili nating galing. Yun ay dahil sa naawa pa ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Kaya chance natin ito. Tayo mga Kristiyano chance natin ngayon, taon, na maging matapat tayo sa Diyos. Bakit? Kinaawaan pa tayo ng Diyos. Amen? Amen. Naawa pa sa atin ng Diyos. Kaya maging matapat tayo. Kasi naawa pa sa atin ng Diyos. Kinaawaan tayo ng Diyos. And tandaan nyo, mabuti ang Diyos sa atin. Buhay pa tayo, malakas pa tayo. Minsan hindi man tayo sumusunod sa utos ng Diyos, pero napoprovide yung ating mga pangangailangan. Bakit? Kasi mabuti ang Diyos. Pero tandaan nyo, wag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. Parang sa tao yan Di ba nasubukan nyo na maging mabuti sa tao, pero inabuso ng tao yung kabutihan mo? Nasubukan nyo na yung ganon? Anong pakiramdam? Parang pumapasok sa isip mo na, wag mo na kaya itong gantihan ng kabutihan kasi inaabuso nyo yung kabutihan na nagawa ko. Kaya yun yung time na parang ayaw mo na gumawa ng kabutihan sa tao kasi inaabuso Di ba? So same din yan sa Diyos mga kapatid. Ang kabutihan ng Diyos may hangganan din po yan. Huwag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, balik na tayo sa Diyos. Amen? Amen. Kung tayo ay namumuhay sa kasinungalingan, sa kasalanan, sa ayon sa ating laman, pero bakit buhay pa tayo? Kasi nga mabuti ang Diyos. Then yung kabutihan ng Diyos, yun yung magre-remind sa atin na balik na tayo sa Diyos. Amen? Bumalik na tayo sa Panginoon. Tama na yung mga kasalanan na ating nagagawa. Isipin natin na ang Diyos natin ay mabuti. Ngayon,
ang gaan sa Diyos na pagpalain niya tayo kapag tayo ay masunurin. Amen? Kaya nga, iyan po ang kalooban sa atin ng Diyos. Maligtas, so ligtas na tayo. Pangalawa, maglingkod tayo sa Diyos ng matapat. Amen? Maging matapat tayo sa Diyos. Kung ikaw ay nagpakasasa sa kasalanan dati, ngayon, suklian mo naman ng Diyos, maging matapat na tayo sa Diyos. Amen? Kasi chance na natin ito eh. Chance na natin ito. Buhay pa tayo. So maging matapat tayo sa Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayong mananalangin. Let us pray, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa mensahe, sa Sunday School, sa preaching. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang lahat nakapikit at nakayuko, gusto ko mag-pray ang bawat isa, especially mga members. Let us pray to God. Okay na yung live, patayin na natin. Mag-pray tayo. Habang lahat nakapikit at nakayuko,